Ayan, hello po. Magandang umaga, magandang gabi, no? Kung nasang panig tayo ng mundo, sana po ay nasa maayos kayong kalagayan sa pagpapanood ng ating video ngayong gabing ito, no? O ayan, Martes pa rin po ng gabi. Okay po. Ayan, ulo natin kaunti. At madilim na ang kapaligiran. Ayan po, no? Mag-aalas 7 na. Sana yung iba sa inyo nakauwi na. Wala na sa traffic, ha? Para alam niyo yun, makapagpahinga naman na maaga-aga. O eto na, kaninong reading itong makukuha natin ngayong gabi na to? We have here the Knight of Pentacles, sorry naman. And meron din tayong the Strength. Okay po. Tingnan pa natin, ha. Salamat po sa lahat ng nagpapa-early reservation para po sa ating reading sa Friday. Ayan. We also have here the Tower. Okay po. Salamat po sa inyo, ha. And meron din tayo rito Four of Wands. Okay. Ayan. Para pantay sila. Okay. Ayan. Check pa natin. We also have here the Nine of Swords. Ayan. Meron tayo dito the High Priestess. Meron tayong Three of Pentacles. And para sa final card, we have here the Five of Swords. Okay po, ayan. So, kompleto na ang ating situational reading para sa gabing ito, no? Uulitin natin, take only what resonates pa rin po. Kung kayo po makaresonate, para sa inyo po ang reading na ito. Kung hindi naman, pass the video po, no? Pwede po kayo manood sa iba po. O, ayan, okay na. So, kompleto na po. Chinik ko lang yung baraha kasi parang may mga naka-reverse. Although, inayos ko naman siya kaninang umaga. O, eto na, kompleto na po. Makaharap kayo o ikaw, kayo nga po. Kung sino man, na sa isang matinding pagpili, pag-uusap, nakikita nyo 3 tao. Okay po. So, maharap ka sa pagpili. Maaring isang tao from the past, ayan, no? Na, alam mo yun, isa siya sa mga taong naging dahilan kung bakit tumatag ka ngayon, ayan, no? Kasi, isa rin siya sa tao na maraming kang natutunan at naituro sa'yo. Okay po. So, ang pagpili or ang pagdedesisyon na to is between you at dalawang tao. Okay po. Pero nakikita naman ako dito, yung isa naman is somebody new. So ito po ay bagong tao. Nagaling din naman sa isang malungkot na relasyon. O ayan ha. So kung nakikita nyo, meron din siya mga sad experiences. Kumbaga, parang parehas kayo ng pinanggalingan or pinaguhugutan, sa mga naging karelasyon, tapos pinabayaan sila, ginive up, hinayaan, yung mga ganun, iniwanan. Nagkaroon ng pakiramdam na parang pagkatalo nung nasira yung relasyon. Ganyan, no? Parehas nga kayo, the same na pakiramdam nung kayo po ay iniwan nitong taong ito, no? Yung past mo, yung ex mo. Pero ito na, magkakaroon ng pag-iisip. The High Priestess is here. Katalinuhan ang kailangan mo dito. Ayan ha. And strength also, lakas. Bakit? Maaaring magkakaroon ng pagpili para sa bagong tao na ito na makikilala mo or baka kakilala mo na magpaparamdam sa'yo ng pag-interest niya, pagmamahal niya, no? And ito nga, yung isa na umalis, ayan, maaaring nagkaroon naman ng realization at siya'y magbabalik, at magpaparamdam naman sa'yo. So, ang ibig sabihin lang dito, malalagay ka sa isang sitwasyon na alanganin po. O yun, napakahirap. Kasi pipili ka eh. You have to choose. Kailangan mong pumili. Kasi hindi naman po pwedeng parehas, or sabay na gustuhin mo sila. Maaring dun sa isa, may natitira ka pang damdamin or nararamdaman. At dito naman sa isa, talagang tapos na, wala na. Diba po, no? Or, ay hindi pala, yung isa naman, yung sa bago, baka naman, diba?
meron ka nararamdaman pero hindi pa siya ganun ka tindi, hindi kagaya nung sa past nga. So dito kailangan ng pag-iisip, katalinuhan ng The High Priestess. Timbangin, syempre no, nasa sayo ang pakiramdam. Doon ka ba sa dati na nakasakit sa'yo? O dito sa isang taong nagpaparamdam na halos parehas kayo ng naging buhay. At alam niya kung gaano kasakit yung ginawa na maloko, maiwanan, 'di ba? O saan ka, 'di ba? So yun po ang desisyon na gagawin ninyo, no. Kasi parang pakiramdam ninyo trap, okay? Or restricted kayo, no? Na talagang kakailanganin ninyo magdesisyon. Hindi po pwedeng nakikipagmabutihan ka dun sa isa, tapos yung isa ini-entertain mo pa rin. O, diba? Hindi po pwede yun, Dapat talaga yung meron, kasi pag nagkaganon, ikaw naman yung maa-accuse na two-timer. O gusto mo ba yun? So, kailangan na talagang pumili kayo, makapag-isip. Kaso, malamang din yung yung maalamang-alama. yung umalis. Kasi alam niyo, yung feelings niyo, nandoon pa rin eh. 'Di ba? Meron at meron pa rin nararamdaman. At the same time, na-intriga naman kayo dito sa bago. Kasi, alam mo yun, gusto mo siyang makilalang mabuti, no? Gusto mong malaman kung paano siya mag-handle ng relasyon. Dahil galing nga rin siya dito, sa broken-hearted siya before. Ayan, meron siyang, ayan, pasensya na kayo, ayan. Pasensya na kayo at nagalaw yung camera kanina. So, let's continue. Eto na po, maayos na ulit siya, no? So, eto na, so yun na nga, gusto mo rin malaman kung anong tungkol dito sa person na to. Bakit siya iniwan, Bakit din siya nagkaroon ng transition? Alam mo yun? Parang napaka-mysterious din sa'yo ng taong ito. So, gaya nito, we have the Six of Swords. Ayan, tahimik lang siya ngayon. Mas gusto niya na yung kalmadong buhay. Ikaw ba, gusto mo ba kalmado lang yung buhay mo? Tahimik? Or gusto mo na masalimuot pa or mas magulo? So, sa pagdedesisyon na ito, decision making na gagawin mo, marami tayong dapat i-consider. O, diba? Marami po. So, kayo na po ang mag-isip, kayo na rin ang mag-desisyon. Ito naman, dalawa agad. O, diba? And we also have here the Eight of Pentacles. Ayan. Sabi niya dito, hard work. Isa pa to sa, alam mo yun, talagang pinagkakabisihan mo tungkol sa iyong sarili, tungkol sa iyong hard work na ginagawa para sa sarili mo. Siyempre, wala ka naman daw ibang aasahan, kundi ang sarili mo na lang. Lalo na kung ikaw ay isang working parent or kahit hindi ka pa parent, single na ikaw yung nagtatrabaho para makasurvive. So, parang alam mo yun, nakakagulo sila sa mga ginagawa mo ngayon sa buhay mo. Kita mo, so busy. Sabi niya nga rito, making investments, maraming ginagawa, cultivation, nagpapalago ng mga kung ano man, kaperahan man ito or kung ano man. So, yun, marami talagang dapat i-consider. Busy ka, mga feelings mo, diba, Alam nyo, kahit simpleng tao po, nararamdaman ng mga ganitong bagay, And we also have here the Five of Swords. Ayan na. At the same time, ayaw mo rin makaramdam na maging talo ka sa pagdedesisyong itong muli. Sino ba naman, diba? Sino ba naman ang gusto makaramdam pa ulit ng pagkatalo, pagkatapos sa mga, alam mo yun, pangyayari na gano'n, diba? So, wala naman siguro. Kaya, ingat na ingat ka siguro, Nag-iisip mabuti kung sakali bang sa'yo ang situation na ito. Which is tama po naman. Mag-isip mabuti at alam mo yun, pairalin ang puso at isip, kagaya nito, the Lovers is here. Ayan, sabi niya, major choices. Talagang, mo yun. Ito yung isa sa pinakamahirap siguro na parte ng buhay mo sa ngayon. Malaking pagpili, malaking pagdedesisyon. Wow, diba? So, lagay natin si Kendall Heart. Ayan. Para, hindi tayo ulit. Diba? Ang hirap na po kasi masususpend. Diba? And we also have here the Wheel of Fortune, may dalang number 10. Sabi niya dito,
cycles of life o talagang nakaano na to. Kumbaga na sa tadhana mo, hindi mo siya kayang pigilan, ayan. Hindi siya kayang iwasan. Kumbaga nandoon na talaga siya, no. Maaring alam mo 'yan, mahihirapan ka pero at the same time siguro kung makakapili ka ng maayos at makakaalis ka dito sa ganitong sitwasyon, mas mapapabuti buhay mo, ano. So depende na lang po talaga kung ano man itong maging desisyon ninyo. Okay po. Sige, tingnan pa natin, ha? And we also have here the Seven of Cups. Ayan. Sabi niya dito, no, wishful thinking. So, pareha sila, umaasa. Asadong-asado, di ba? Na sana, kung ano man ang mapili mo, maging isa man sa kanila yun, maging mas masaya, no? Kumbaga parehas naman sila. And we have here the devil. Ayan. Nuwi lang number 15. So, 6, 10, and 15 ang ating mga numero. Ayan po na. Sabi naman niya dito, ingat din, ano? Yung isa sa kanila is may sexual desire lang. Ang init. O, diba? So, baka maaari daw gusto lang. Yun nga, yung part na yun, ano? Sexual desire, naku, mag-ingat po, ha. At hindi naman tunay ang pakiramdam ng pag-ibig para sa'yo, ha. And meron namang isa sa kanila is talagang, alam mo yun, matured enough. Talagang, alam mo, mahal ka. Ayan. Gusto iparamdam sa'yo ang tunay na pagmamahal. Di ba? Ano ba ito? Napakabigat ng desisyon na ito, ha. Andi dito ka ngayon sa punto ng buhay mo, no, kung para sa'yo ang reading nito, na sobrang bigat nito. Anyway, dasal, di ba? Para mabigyan ka ng magandang guidance kung para kanino talaga, no? Or para kanino at sino dapat. Di ba po? Ito pa, tignan pa natin. Para sa ating final card, we have here the Seven of Swords. So this is the deceit card or trickery. So ayun, ha, meron at meron pa rin na isa sa kanila, yung talagang alam mo yun, baka ito po ay isa lamang pagpapanggap, no? At meron pang gustong makuha sa'yo. So talagang grabe, ang hirap ng pagpiling ito, no? Mahirap po ang gagawin mong ito. Kasi may mga qualities, no, na kailangan mong malaman. At parehas sila na kailangan mong malaman kung ano yung motive nila, no? Bakit sila lumalapit? Bakit ngayon? Diba? Etong si past, bakit ngayon pa? Ang tagal nang wala, diba? Eto namang bago, dapat bang pagkatiwalaan? Diba po? At ito na tayo sa pangatlong deck of cards. Take only what resonates pa rin. Pwedeng sa'yo, pwedeng kanya, pwedeng kung kanino man, ha? And we have here the death card. This is the water sign. Cancer, Scorpio, and Pisces. Ayan. Sabi niya rito, no? Change or pagbabago po, pwede naman. O para kung kanina naman ito na kailangan ng pagbabago po, ano. Siguro napapanahon naman na baka matagal lang nandoon at kailangan ng baguhin, o, diba? And we have here the star, air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Ayan. Sabi niya rito, ha, fortune. Yung iba naman sa inyo may magandang mapupulot ngayon, ano. Hindi naman mapupulot or baka naman ito ay talagang nakatakda sa inyo, no? Tungkol sa financial, ayan. Good fortune daw, no? So sana kung ano man itong makuha ninyo, whether it's tawag dito, bigay ng kumpanya ninyo, incentive man yan, bonuses or ano man. Ibig sabihin po para sa inyo yan, ha. Wag lang galing sa masama, diba? It's a good fortune daw. Galing sa mabuti. Pinaghirapan, ano? Para talaga sa inyo, diba? And we have here the Ace of Wands sa fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Ayan. Yung iba sa inyo talaga na may bagong oportunidad na kakaharapin. Dito, good fortune. Baka dito galing sa bagong opportunity na to, no? Pwedeng makaka-sideline, ayan. Pwedeng pagkakatiwalaan ka, isang project, ano, or kung ano man, na talagang kikita ka. Yun ang maganda, di ba? Pag tutuunan mo ng pansin, kung ano man po ito, no? Napakaganda nun. Ayan, sige, tignan pa natin. Tignan pa po natin, ha? I-check pa po natin. Okay, and dito para sa ating final card, we have here the Six of Swords, air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Ayan. Sabi niya rito, no,
Leaving behind. Oh, iba naman sa inyo, meron talagang iiwanan, merong talagang aayawan na, no? Maaring sitwasyon, pangyayari, tao, kaibigan, kamag-anak, partner, o kung sino man. Ano. Desisyon talaga, no? Today, Martes po is decision-making day. So, kayo pa rin po, ano man itong dapat ninyong pagdesisyonan, kayo man yung nasa situational reading, no? Na dalawang taong kailangan yung pagpilian or pwede rin namang, alam mo yun, hanapin mo muna ang sarili mo at mas mahalin mo ang sarili mo bago mo sila harapin. Parang ganun, ano? So, depende po sa inyo, ha? Kung ano man ang inyong maging desisyon, ihingi natin yan ng guidance sa ating Panginoon. Ano? O, eto na. Kayo po'y pwede nang magtanong, ha? Pag-ibig, pangyayari, financial, kung ano man ang gusto nyo malaman. Divine Universe, anong sagot mo po sa kanilang katanungan? Ayan na. Sabi ko sa inyo, mabilis. O, eto na. And no po ang sagot kung ano man yung itinanong ninyo, no? And this is the Eight of Cups. Ayan. Sabi niya dito, no, self-analysis. Tama. Umalis siya, no? Ito, ayan. Tinutukay ko yung card. Umalis siya para, alam mo yun, kilalanin muna ulit ang sarili. Ayan. Mahalin muna ulit yung sarili. I-analisa muna ulit yung sarili niya bago po yung ibang tao. Which is good, diba? Tama naman po yun. And kung gusto niya ating reading, pa-like, pa-share, pa-subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos na nare-release natin. At sa lahat po ng gustong umorder ng ating mga nagagandahang bracelet, ayan, mga powerful bracelet natin, kayo po yung mag-chat na, i-click nyo na yung link, no, nandiyan sa comment section. Ayan, papakilala ko lang sa inyo yung ating Labradorite, ayan, the magical Labradorite, ayan po, no. Ito yung mga parang ang primary natin is, syempre, ang ating mga itong amethyst, yan, parang mga primary crystals, yan. And we also have here ang ating citrine, original citrine. At syempre para sa pag-ibig naman is itong rose quartz. Ayan ha. All original po yan. So parang sila yung primary natin. Ayan. Meron ding tiger eye. Ayan. And meron din tayo ditong, ito no, isa pa to, napakaganda. Moonstone selenite. Ayan no. Grabe. Ang ganda po nito. Lalo na kung mahahawakan nyo sa lightweight, no? Tapos, iba yung niya talaga, crystal, iba po. At saka, syempre, ang ating magical Labradorite. Yan. Ito naman yung mga parang sa akin, premium. Oh, ayan ha. Mga premium na crystal. So, ayan po, kung ano man ang magustuhan ninyo, paklik ng link ha. Nandiyan na po sa comment section. Thank you so much po ulit for watching. Have a great evening po. Stay safe po sa lahat. Ayan. Sa mga papasok sa trabaho, pauwi, kung ano man ang gagawin ninyo ha, ingat po kayo. Bye-bye po sa inyo.